Sa pagtatapos nga ng ating huling video kung saan isiniwalat ni Chairman Go ang pagsasabwatan ng Blades Guild at ni Chairman Matsumoto, at ang part 2 ng pagsubok sa Cartenon Temple, ay i-review naman natin ang susunod na episode o ang chapter 127 sa manhwa ng solo leveling. At bago ang lahat, nais ko rin ipaalam na bago ang ating voice narrator ngayon, pero umpisahan na natin ang video review. Ito nga pala si JB Habi, sit back and relax and enjoy the video. Nag-umpisa ang panel kung saan dumating na sila Director Wu sa paaralan kung saan inireport ang isang double dungeon. Wika ng isang ahente. Dito po ang daan, sir. Kasama naman ni Director Wu ang 7 elite member ng asosasyon. Sa isip nito, alam kong wala kami gaanong maitutulong sa katulad ni Jinwo. Pero ito ay paghahanda kung sakaling may susunod na masamang mangyayari. Bigla namang nagulat sa naramdaman si Director Wu na malakas na presensya. Wika ng isang kasama nito. Sir, anong problema? Wika ni Director Wu. Naramdaman niyo rin ba yon? Sa isip nito, ano ang nangyayari at sobrang nakakatakot ang pakiramdam ko dito. Dugtong nito, may nakakakilabot na buhos ng mana sa loob ng gate. Tanong nito sa mga kasama. May mga malalaking guild ba na malapit dito? Sagot ng isa niyang kasama. Yes sir, ang Hunters Guild, at naka-standby sila para sa isang raid. Dugtong na tanong ni Director Wu. Pero ang mga S-rank hunters nila? Sagot naman ng isa pa nitong kasama. Sila Guildmaster Choi at Hunter Cha ay planong sumali sa raid. Wika ni Director Wu. Magsumiti kayo ng emergency request para sa kooperasyon sa Hunters Guild. Sa isip nito, Sung Jinwo, ano ba talaga ang nangyayari dito? Nalipat naman ang eksena sa architect na ngayon naghahanda na. Napatingin naman dito si Jinwo. Nagtransform naman sa 6 na kamay ang dating pakpak ng architect. Naghanda na rin ito at mabilis na naglaho. Nagulat naman si Jinwo at nasa tabi na niya ito. Nang hindi pa nakakapaghanda si Jinwo, ay mabilis namang sinuntok ito ng architect na bahagya namang nasangga ni Jinwo. Pero sa lakas ng suntok ng architect, ay tumilapon si Jinwo na tumama sa pader ng templo. Makikita naman dito na napuruhan si Jinwo. Nang hindi pa nakaka-recover ay umatakin na naman ang architect na naiwasan naman ni Jinwo. Sinundan na naman ito ng isang suntok ng architect at sunod-sunod itong inatake si Jinwo. Nakangiti naman ito habang umaatake. Bigla naman itong nagulat na sinasangga ni Jinwo ang mga atake nito. Tinignan naman ito ni Jinwo habang sinasalag ang mga atake ng architect. Wika nito. Nakakamangha. Nilalabanan mo ang aking system. Tinamaan naman ng suntok si Jinwo na nagpatuwa sa architect. Pinalihis naman ni Jinwo ang suntok ng architect at bumawi rin ito ng isang suntok. Napaatras naman ang architect sa atake ni Jinwo. Wika ng architect habang minimaintain ang kanyang balanse. Hindi ko akalaing nakakatuwa palang makipaglaban sa isang mortal na taong tulad mo. Ni isa sa libu-libong taon kong nabubuhay ay hindi ko akalain na ang isang mortal na isang tulad mo ay magkakaroon ng pagkakataong makalaban ako. Dugtong nito. Sobrang nakakatuwa talaga. Hindi naman makakita ng maayos si Jinwo dahil sa natamo nito sa architect. Wika ni Jinwo. Hoy architect. Marami pa akong tanong siyo. Sa isip nito, ang bagay na ito ay inimbita ako simula nung naabot ko ang level 101. Alam kong may tiwala siyang matatalo niya ako. Pero kaya ko ito. Tanong ni Jinwo sa architect. Bakit mo dinisenyo ang system at bakit ako ang napili mong player at ano ang nangyayari sa mundo ngayon? Sumugod naman ang architect at wikang. Gusto mo ba ng maraming sagot? Alam ko na. Akala mo siguro na hindi masasagot ang mga tanong mo kung mapapatay mo ako. Mabilis namang tumakbo si Jinwo sa gilid at sa isip nito. Mahihirapan akong labanan siya ng malapitan. Inactivate niya naman ang skill na Ruler's Authority. Inactivate din ng architect ang Ruler's Authority at wikang. So, gusto mo palang mag-hit and run mula sa malayo. Pero hindi kita hahayaan. Nag-clash naman ang kanilang mga skill. Minintain naman ni Jinwo ang kanyang balanse at sa isip nito. Kaya niya rin palang gamitin ang mga skill ko. Hindi rin gagana ang plano kong panatilihin ang distansya ko sa kanya. Wika ng architect. Pero sa huli, kahit mapatay mo ako o hindi, ang mga sagot na maibubunyag sa iyo ay paunang natukoy na.
Gumalaw naman ang mga sandata ng mga namatay na mga estatwa at pinalapit ito sa mga kamay ng arkitek at naghanda na ito. Dugtong nito. Ang sagot ay simula nung dinisenyo ko ang system. Tanong ni Jinwoo. Paano mo nagawa ang system na ito? At paano mo nagawang bigyan ako ng kapangyarihan? Naghanda na rin si Jinwoo at inilabas niya naman ang kanyang dagger. Sagot ng architect. Hindi kita pinili. Sa totoo lang. Tutol ako sa idea na ito. Ang tungkulin ko lang ay magdisenyo at ipatupad ang layunin ng player growth system. At ang aking disenyo ay perpekto. Tinignan naman ni Jinwoo ang time limit na ngayong nasa 6 minuto na lang. Sa isip nito, wala na akong natitirang oras. Kailangan ko na siyang harapin. Umatake na ang arkitek at wikang. Ngayon, lalabanan kita ng taimtim para sa natitira mong pagsubok. Nakailag naman si Jinwoo sa atake ng arkitek. Sumugod na rin si Jinwoo. Nagpalitan naman ng mga atake sina Jinwoo at ang arkitek. Nagulat naman si Jinwoo na may naramdaman siyang kakaiba. Sa isip nito, ang aking pandama ay mas lalong lumakas kesa dati. Kaya ko ito. Nararamdaman ko silang lahat. Ang mga espada, mga sibat, mga palakol. Nararamdaman ko silang lahat. At nararamdaman ko rin ang kanilang mga galaw. Nagawa namang maputol ni Jinwoo ang isang braso ng arkitek. At nagawa ring maiwasan ang mga atake nito. Nagulat naman ang arkitek at sa isip nito. Binigay ko ang aking lakas para sa mga ataking iyon pero nagagawa niya pa ring maiwasan ito at nagawa niya pang makapag-counter. Unti-unti namang nagagalusan ito at sa isipan pa ng arkitek. Mas bumibilis na rin siya. At nagawa na namang maputol ni Jinwoo ang isa pang braso ng arkitek. Nagulat naman ito at wikang, wala pang tao ang nagawang mapinsala ako ng ganito. Dugtong nito. Alam ko na. Alam ko na kung bakit kanya pinili. Naghanda na si Jinwoo at dugtong ng arkitek. Ito ay unti-unti nang pinagkakaloob sa iyo. Sigaw nito. Ang lakas naman ng loob mo. Wala kang halaga at isa ka lang tao. Pinakita naman dito na 3 minuto at 45 na segundo na lang ang natitira sa countdown. Muli namang binuhay ng arkitek ang mga labi ng mga estatwa na tinalo ni Jinwoo. Patuloy pa rin ang countdown. Mabilis namang sumugod si Jinwoo. Tumalo naman ito ng mataas at inactivate ang ruler's authority. Sinuntok niya naman ang sahig na nagpatalsik sa mga estatwa. Sumugod ulit si Jinwoo at sinuntok ito ng higanting estatwa na naiwasan naman ni Jinwoo. Inatake niya naman ang arkitek at nagpalitan na naman sila ng mga slashes. Nagawa na namang maputol ni Jinwoo ang isang pangbraso ng arkitek pero nagawa namang makaganti ito at tinamaan si Jinwoo ng atake ng arkitek. Tinamaan naman ito sa balikat at sa pagtingin ni Jinwoo. Ito ay ang estatwang may dalang shield. Nainis naman si Jinwoo at naalala niyang ito pala ang pumutol sa kanyang paa noon. 2 minuto at 40 segundo na lang ang natitira sa oras. Tumalon naman si Jinwoo para atakihin ang estatwang may hawak ng shield. Nagsimula na namang maglaban sila Jinwoo at ang arkitek. This time nagawa namang maputol ni Jinwoo ang 2 braso ng arkitek at malakas na pagsabog ang nangyari. Sa pagkawala ng mga usok, nagawa namang matalo at mapatumba ni Jinwoo ang arkitek. Wika nito. Nanalo ka at ang test ay tapos na. At may 2 minuto at 11 segundo pa ang natitira. At dyan nagtatapos ang chapter 127 sa manwa ng solo leveling at see you sa mga susunod na mga chapters. Kaya kung nagustuhan mo ang video na ito ay mag-like, comment at mag-follow ka na rin sa aking channel for more videos like this. Muli, ito si JB Habi. Peace out.